Mayor Lacuna kay Isko, I feel betrayed. Hoy, Lacuna, tanungin mo yung mga taga Maynila kung hindi ba nila feel na betrayed sila. You also betrayed them, Lacuna. Pinaganda ni Isko yan, binaboy nyo eh. Tatlong taon may pandemic pa, inayos ni Isko yan. Putang ina, nung kayo umupo, bumaho na naman dyan. So iniisip mo na you felt betrayed dahil tatakbo si Isko? Ang mga taga Maynila ang tinrider mo dahil yung inayos ni Isko, puta, hindi mo pinangalagaan. Noong panahon ni Isko, putya yan yung sa may Divisoria, yung mula doon sa may tawag dyan, Roas Boulevard ba yun? Hindi. Mula doon sa may pier, dire-diretso, hanggang rekto, makakadaan sa sakyan. Ngayon, hindi na naman. Diyan sa may Binondo, dati nakakadaan na yung mga sasakyan ng Matiwasay. Ngayon, hindi na naman. Naglipa na naman yung mga tarantadong naniningil ng mga parking dyan. Wala ang ginawa sa Maynila, Lacuna, sa totoo lang. Isang termino. Kasama mo naman si Isko nung pinagaganda niya yung Maynila. Tataka ako, bakit hindi mo na ituloy-tuloy? Ikaw ang babaeng version ni Bongbong Marcos. O sige nga, paano nga natin? Ipakinggan nga natin tong drama ni Hani Lacuna. Kayo po ba nagkausap ulit ni dating Manila Mayor Isko Moreno? Because we all know naman na kayo yung magkakasama before. So nagkausap po ba kayo ulit? Nakapag-uhuling usap po namin, I think way back early August pa po yata. That was the last time po na nakapag-usap po kami. Anong August? August ano? Ngayon, August na to. Last year na August. Last year na August. Kailang August? Ito naman si Hani Lacuna, sasagot na lang sa tanong, di pa marunong eh. Paano mo pamumuno ang Maynila? Lutang ka rin. Rosario Borsats, gandang umaga. Boss Dada, salamat kaayo. Diyan sa mga taga-Europe, sabi ni November Rain. Di ba si Isko, nabansagan siyang boy benta? Oo. Sino nagbebenta ngayon ng mga ginto ng Pilipinas? Ano yung mga pinagbebenta ngayon nung gobyerno natin? Alam mo ba kung ano? Ano naman kung nabansagan siyang boy benta? Nakita niyo ba yung Nakita niyo ba yung ginawa niya sa Maynila? Napaunlad ba ni napabilinis ba niya yung Maynila? Naayos ba niya yung Maynila o hindi? Yun ang tanong. Putang ina niya, nandiyan pa rin kayo sa boy benta? Yung airport nga, hindi na sa atin eh. Sa private company na. Yung ginto nga, 25 tons, wala na. 1.5 billion araw-araw sa flood control projects, nagkukwentuhan pa lang sila. Tang ina niya, nandiyan pa rin kayo sa boy benta? Mga tanga. Noong pandemic, si Isko lang nakapagpatayo ng ospital. Si Isko lang nakapagpaayos ng eskwelahan. Si Isko lang nakapagpaganda ng Manila Zoo. Nagsasasabi nyo. Ngayon, ito si Hani Lacuna, ano na ipatayo niyan sa 3 taon? Baka balahibo nyo lang. And ano po yung napag-usapan ninyo tungkol po dito sa pagkandidato kung meron man? Wala lang po. Nabanggit lang po nga niya na binabalak po niya na tumakbo ulit na mayor. Yun lang naman po. Very very short lang po ang pag-uusap namin at nabanggit nga po niya na siya po daw ay nagbabalak na tumakbo. And how do you feel about that, Mayor? Definitely, I feel betrayed. Oh! You felt betrayed. Hindi mo ba man lang maisip na si Mayor Isko also felt betrayed for
You not continuing yung mga proyekto niya, you not following through doon sa magandang nagawa niya. Oo, nag-iikot ka ba sa Maynila, Hani Lacuna? Nakita mo ba ngayon ulit kung gaano ka daming mga street dwellers dyan sa may Liwasang Bonifacio? Alam mo, nakita mo ba ulit yung Recto kung gaano ka dumi na naman, yung Divisoria kung gaano ka dumi na naman? Nakita mo? Tay na, ikaw pa nasaktan, ha? Because nung siya naman po ay namaalam at tumakbong presidente, very clear po sa amin, sa partido po namin, na kapag hindi po siya sinwerte, ay hindi na po, magre-retire na daw po siya. At ano ngayon? Nakita nga niya, binababoy niyo Maynila. Nakita nga niya na yung inayos niya, binalik niyo sa dating baho. Tangina niyan. Hanggang, ang hina naman ng mga kukote niyo. Nagpa-victim ka pa. Buti sana kung mas maganda ginawa mo sa Maynila. Halimbawa, ginawa ni Isko, ito. Tapos nilagpasan mo mga 300 times. O 300 times na mas maganda Maynila ngayon. Okay lang. Huwag na natin boto si Isko. Mas magaling ka eh. Hindi. Nababoy ulit yung Maynila nung ikaw yung nung mayor eh. So parang sa inyo, yung Maynila, pag-aari nyo, ganon. So dahil sinabi ni Isko na magre-retire na siya, hindi na siya pwedeng tumakbo, ganon. So you felt betrayed. Nagtrabaho ka ba na maayos? Mas maganda ba ginawa mo kaysa kay Isko? Kasi dapat magre-retire na nga to. Yun din ang sabi niyan sa amin pag kinakausap namin eh. Mayor Isko, takbo ka pa. Hindi na. Kay ate na yun. Yun yung huling sinabi niya sa amin. Kay ate na yun. Kanya na yun. Kay ate nga ang tawag niya sa'yo eh. Kaya lang puta, nakita niya yung Manila, balik baboy na naman eh. O anong gagawin ni Isko? Kailangan niyang bumalik para ayusin yung mga, ipagpatuloy yung mga hindi niya natupad or hindi niya pa nagagawa or yung mga dati niya nang nagawa, ipatupad niya pa. Bumalik eh. Diba, sabi ni tao ang may ayaw na sayo. Sabi nga ni Diego Latigo eh. Huwag mong isisi kay Isko. Yung tao ang ayaw sa'yo. Yung mga kamag-anak ko sa Tondo, bisit na bisit sa'yo. Sabi nila walang hiya oh. Kaya ang daming nagalit kay Isko eh. Kaya ang daming nagalit kay Isko kasi kung hindi sana tumakbo si Isko ng presidente, maganda na sana lalo Maynila ngayon. Ibinigay niya sa'yo. Nagtiwala siya sa'yo. Marami pa siyang mga gustong gawin. Hindi niya na naituloy dahil nga kailangan na siya ng buong Pilipinas hindi siya nanalo. Ikaw yung nanalo, hindi mo inayos eh. So ngayon nababalik si Isko sa Maynila, putya nagagalit ka kasi nangako na siya, hindi na siya babalik. Bakit? Ikaw may ari? Incompetent ka, you did not perform. Oo, dumami na naman ang mga kawatan dyan. Ang dami na naman nangangamatay na mga nagsasaksakan dyan sa Tondo. Yung mga bata nagrarayot-rayot na naman. Pucha, nakita nyo ba si Mayor Isko nung siya mayor ng Maynila? O nag-iikot yan sa gabi? Kasama siya nagpapatrolya. Nakita nyo ba? Si Hani Lacuna, nakita nyo ba nagpatrolya yan? Galing ka kasi sa yaman. Hindi mo naiintindihan ang kahirapan ng mga tao, kaya akala mo pag naging mayor ka ganun-ganun na lang. Ito si si Mayor Isko, galing to sa hirap, alam niyang paano solusyonan yung kahirapan sa Maynila. Nagawa niya eh. Bilang dating magbabasura to, ngayon naging maunlad eh. Doktor ka pa naman, kababae mong tao, ang dugyot-dugyot nyo. Si Isko, 3 taon, ang daming nagawang condominium, ang daming nagawang pabahay, may nagawa pang ospital, napa-aircon yung mga eskwela na public. Hani, anong nagawa mo sa 3 taon? Ano, yung kulay ng buhok mo?
in several occasions po na magkakasama po kami, ay lagi po niyang sinasabi yon, assuring everyone na he is already retired in the field of politics at hindi ho kami magiging magkalaban kahit kailan. Opo. Mhm. So, Di ba ang bobo? Ang bobo, di ba? Ang bobo nung dahilan niya na sumasama ang loob niya kasi lalabanan niya ako. So, everything is personal to you? Do you even consider yung welfare ng mga constituents mo? Talagang feeling nyo trapo, no? Talagang feeling nyo kayo ang may-ari talaga ng Maynila. Maylen del Rosario. Pasalamat ka nga kay Isko, binigyan ka niya ng pagkakataon. Magpasalamat ka nga kay Isko, tumakbo yan ng presidente ng 2022 eh. Kasi kung hindi tumakbo ng presidente yan, Hani Lacuna, vice mayor ka pa rin hanggang ngayon. Ikaw pa sumama ang loob. Nahiya naman kami sa'yo. Dapat magka-partido daw kayo ni Abby Binay. Sabi ni Diego Latigo, nagtampo sa kapatid niya kasi lalabanan yung asawa niya. hindi po ba na-consider na, well, sinabi nga po ninyo na nasabi na dating Mayor Isko na magre-retire siya, but apparently mukhang hindi pa pala siya magre-retire. Hindi po ba napag-usapan yung possibility of being partners again? Wala na po ba yun sa picture? Wala po eh, kasi very clear po talaga yun eh. In fact, yung bago po siya umalis ng Maynila, ay pinagbilinan pa po niya kami ni Vice Mayor Yul Servo. Klaro po sa amin ni Vice Mayor Yul Servo po na magre-retire na po siya. In fact, nabanggit. Tangina, no? Talagang nandoon siya nakafocus sa retirement ni Isko, no? Hindi niya talaga inisip na puta wala siyang nagawa sa Maynila, no? Pag-alis ni Isko. Pantaki mo, inaayos na ni Isko lahat para sa'yo. Puta, susundan mo na lang. Hindi mo pa ginawa. Tapos ngayon nababalik si Isko dahil nakita niya, puta mahal ni Isko Maynila eh. 25 years yung ginugol niyang buhay niya dyan sa Maynila, sa politika eh. Pucha, sa hinaba-haba nung panahon na yun, lahat ng mayor tarantado eh. Nagkaroon bigla ng progreso eh, dyan sa Maynila noong siya yung naging mayor. Nagalit ang mga tao sa kanya nung iniwan niya kasi parang iniisip ng mga taga Maynila, ginamit lang kami ni Isko. Ginamit lang kami ni Isko para tumakbo siyang presidente. O kaya nga hindi ba kahit si Isko sa galit ng tao dahil iniwanan niya Maynila dahil sabi ng mga taga Maynila, wag mo muna kami iwan. Tapusin mo yung termino mo, Mayor. Ang ganda nung ginawa mo rito eh. Ba't mo kami iiwan? So dahil iniwanan ni Isko itong mga taga Maynila, ano nangyari kay Isko sa Maynila? Di ba hindi siya nanalo sa Maynila? Hindi siya binoto ng mga taga Maynila na presidente dahil nga sa tampo nila. So ngayon nagbabalik si Isko, yan naman ang gusto ng tao eh. Hani Lacuna, magbigay ka. Mag-vice mayor ka ulit. O kaya mag-congressman ka kung gusto mo nasa kapangyarihan. Hindi ka pwedeng mayor, wala kang nagawa sa termino mo eh. Gusto niya na he would venture into teaching at alam naman po natin na nagbalik showbiz po siya. Naalala ko, O, anong problema sa pagbabalik showbiz niya? Oh, bakit? Ano ngayon? Ano ngayon? O bumalik siya showbiz, o wala na siya ulit sa showbiz, babalik ulit siya sa Maynila. Ano masama ron? Mayor, sorry, si Chicky Verhel po pala ito. Nung a few months ago, sinabi po ninyo na yung decision nyo to run as mayor will depend, tama po ba? Will depend on dating Manila Mayor Isko's decision? Tama po ba ito? Ano yung, No, what hindi does that- po. Hindi po. No po. Never considered that. Parang you said you're giving him time to reconsider his plans. Opo, siya po. I was talking about him po na that was the time when he told me na he planned to run for mayor. So I told him to reconsider his plan. Yun po yun. Okay. Opo. Okay, so parang sana hindi na lang siya tatakbo. Parang ganon. To reconsider. Dapat po. Kasi
yun naman po talaga ang napag-usapan namin. Tangina niyan. Dapat daw hindi tumakbo si Isko dahil yun ang napag-usapan nila. Eh malay mo, pinag-usapan nyo ni Isko, pagandahin nyo Maynila, nangako ka pa. Eh wala ka nagawa eh. Tangina no, ewan ko po Maynila, kung ito pa iboboto nyo, bahala kayo. So dapat daw na hindi tumakbo si Isko. Bakit? Buti sana ko, dapat hindi siya tumakbo, nangurakot siya eh. Dapat hindi siya tumakbo. Binalasubas niya Maynila eh. Eh hindi eh. Dapat hindi siya tumakbo kasi nangako na siya. Hindi siya tatakbo eh. Nangako na siya. Hindi siya lalaban. Hindi niya ako lalabanan eh. Putang ina, anong klase yan? Hani Lacuna, ikaw ba may-ari ng Maynila? Demonyo ka? Walang hiya ka? Ang tigas ng mukha mo pala, desisyon ka? Oh, gusto mo ikaw may-ari ng politika sa Maynila, ganun? Lahat magpapaalam sa'yo? Tangina, parang isip bata, no, Alejandro? So ikaw na may-ari ng buhay ni Isko, ganun? Pati desisyon ni Isko sa buhay, puta, hindi ka na pwedeng salungatin? Tangina, si Hani Lacuna, natusta na. At lagi po niyang binabanggit yon sa kahit ano pong mga events or mga magkakasama po kami. Sinabi po niya yan ilang beses sa harap. Sa amin din, sinabi niya rin yan. Sinabi niya rin sa amin. Di mo ginalingan eh. Ginalingan mo sana, hindi na tumakbo to. Nagsenador sana to, kaya lang hindi mo ginalingan eh. Patay tayo dyan. Lumalabas to si Isko sa survey, top 5. Pero ba't hindi siya magsenador? Kasi nga, gusto niyang balikan yung Maynila. Marami siyang proyekto pa sigurong hindi mo tinuloy. O kaya sabi niya, ayaw mo naman gawin, ako na gagawa. Unang lahat ng mga kapartido po namin, sinabi po niya yan kapag may malakihan po kami mga kausap na mga barangay officials at kahit po sa mga ordinaryong tao ay lagi po niya yan sinasabi. At lagi po niyang ina-assure yung aming pong partido na wala pong ganyan mangyayari. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpak.